Good morning. So, after service, meron po tayong communion ah, service after that. And at the same time, after lunch naman, meron tayong biblical counseling training. So, medyo puno po yung ating schedule for today. Okay? So, meron naman pong prepare ang ating youth ng lunch. Ano ba yung lunch? Tinigang. Tinigang na kabayo. Okay. Sinigang na baboy daw. So, you can buy that. Malaking tulong din po yun para sa youth fund. So, at least meron po tayong makakain pagkasaluhan after po ng ating service. So, please do attend our biblical counseling training later on. Okay? Let me just read this before we pray. 1 Timothy 1:15. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Jesus Christ, or that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. Let us pray. Lord, with that reminder, Panginoon Ama, tunay na si Jesus ay dumating, bumaba dito sa mundong ito dahil kailangan po ng kaligtasan ng taong makasalanan. At lahat po kami, Panginoon Ama, ay makasalanan. Lahat po kami, Panginoon Ama, ay tunay na tumalikod sa inyo at salamat dahil may pag-asa ang bawat isa kay Kristo Jesus. Kaya po namin siya inaaral, kaya po namin siya sinasamba, kaya po kami nagpapasalamat palagi dahil kinikilala po namin, O Diyos, ang kadakilaan ng ginawa ni Jesus para ang isang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat dahil patuloy niyo po siyang ipinakikilala sa amin. Salamat dahil alam po namin na kayo ay Diyos na mabuti at tapat at nagnanais sa bawat isa na tunay na maligtas kung sila ay tunay na mananampalataya, magsisisi sa kanilang mga kasalanan, tatalikod sa kasalanan at tunay na mamumuhay, hindi na para sa kanilang mga sarili, kung hindi para sa kaluwalhatian lamang ng inyong pangalan. So thank you, Lord God, for the blessing that you have allowed us, Lord God, to know Christ, to listen, Lord God, to your word, and to um, be reminded, Lord God, of the blessing of the gospel, O God. So as we study and as we continue to study the book of Luke, we pray, Lord, na patuloy niyo po kaming gagabayan na mas lalo po naming higit pang makilala si Kristo Jesus. So bless each one, O God, as we study your word. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Hindi po lahat ay siguro for sure, hindi po lahat magkakaroon ng experience na makakita o maka-witness ng demon possession. Okay, di ko alam kung baka ewan ko baka yung kasama niyo sa bahay demon possessed. Pero hindi po lahat makaka-experience po ng gano'n. Pastor Bob, for sure, siguro narinig niyo na yung story niya, meron po siya naging experience regarding demon possession. Ako din po, one time po ito, hindi ko alam kung bakit inalaw ni God yun sa akin, naka-witness na makita ang isang babae na bigla na lang bumagsak sa harapan namin before during isang Bible study o prayer time na na-possess siya ng evil spirit. Okay? I was in a church attending pero going back nung babalikan ko 'yun, na alam ko nag-a-attend lang ako ng church pero professing lang. Hindi ko talaga naunawaan yung gospel, alam ko lang Jesus Christ died. Pero, so may church akong ina-attendan pa noon at 'yun nga, na-experience ko 'yun. Siguro nasa isip ninyo, "Anong ginawa mo, Brother Jay?" Okay, actually nag-pray lang kami, yung grupo na kasama ko at that time, naglayhan yung isang kasama ko, yung leader namin at that time. Pero, after siguro ilang minutes, bumalik din yung babaeng ito, youth po siya, youth po yung grupo namin that time, sa tamang pag-iisip. Tapos lumipat sa'kin, na joke lang. Hindi po lumipat sa akin, pero nahimasmasan siya after a few minutes. After that incident, nag-share siya ng kung ano-ano about what the evil spirit was doing to her. Ang sabi pa nga at that time nung babaeng yun, hindi lang daw isa. So sabi ko, "Ano 'to, ikaw ba si Legion?" Yung tamang ano, na sa kanya si Legion or, at lalo na 'pag nasa bahay daw siya, may pagkilos daw yung evil spirit na ito. So, meaning hindi lang iyon, isang pagkakataon na nangyari, sa kanya, especially nung na-witness namin yon that evening. So, demons, evil spirits, the devil,
sila po ay totoo. Eh, hindi po siya something, hindi niyo, huwag niyong lokohin yung sarili, hindi totoo yan, hindi totoo po sila. Okay? Kaya nga may manang. Okay? Pero hindi tayo dapat matakot sa kanila, lalo na kung ikaw ay isang tunay na Christian. Mahalaga po na makita natin 'yun ano. Pero siyempre kapagka nga daw gano'n, naalala ko si Keith Essex, bagong Christian pa lang ako no'n, umattend kami kasama ko yung mga full-time pastors, sinama lang ako noon that time, hindi nakisama ako sa kanila. Once you witness that daw, turn away. Iisip ako ngayon, sabi ko, "Bakit magtu-turn away?" Dahil daw ewan ko, mamaya makikita ninyo kung bakit hindi kailangan, in my own opinion or in my own study. Pero mahalaga na makita natin ito na hindi po dapat tayo matakot in a lot of ways, okey? Kaya nga ako dito hindi ako natatakot dito sa gabi, na mag-isa, naglalakad-lakad pa ako dito ng madaling araw, okay? Hindi po kasi I'm a Christian and I am protected by the Lord, okay? I will be following most of my teaching right now in line with John MacArthur's teaching. Okay, as an introduction, magbabahagi lang muna ako ng biblical background about demons. Kasi ito ay bahagi ng ating pag-aaral sa ating passage ngayon sa Luke chapter 4, verse 31 to 37. Okay? Ang demons po originally, they were holy angels. Lahat po sila ay angels. And Satan was the highest ranking of all of them. Siya yung si Lucifer, yung pinakamagandang angel. Okay? They lived in heaven, they were served and worshiped God. So sila po ay tagapaglingkod ng ating Panginoon. But because of pride, alam natin na si Satan ay bumagsak, he rebelled against God kasi gusto niyang maging Diyos. Gusto niyang agawin actually yung glory ng ating Panginoon. And one third ng mga angels at that time ay sumunod kay Satan. Sila kay Lucifer. Okay? So they joined him and nag-attempt sila ng kudeta sa ating Panginoon. And as a result of their pride and rebellion, they were cast out of heaven along with Lucifer. So itong lahat ng maraming mga angels na ito ay na-cast out. Pero syempre, makikita natin sa Job, meron pa rin sila, na binibigyan sila ng access ng ating Panginoon in some ways. Siguro mag-iisip kayo ngayon, okay, nasaan yung mga demons na ito? Nasa tabi nyo. Okay? Nandito po siya sa mundong ito. Okay? Sana naman wala naman ano, pero mamaya makikita ninyo. In the present age, demons operate in the world. Okay? They operate in the world to achieve the purpose of Satan and to thwart the purposes of God. So sila yung mga nanggugulo, sila yung mga nagtitempt sa atin, na gumawa ng kasalanan, mga nagpapaalala sa ating mga weaknesses. Kasi alam ng mga demons yung weaknesses natin eh. So siya ngayon yung magtitempt sa atin na gawin yung mga bagay upang tayo ay agawin yung ating isip sa ating Panginoong Diyos at hindi natin siya mag-glorify. Okay? They are behind the evil world system that dominates the lives of all those who do not belong to God through faith in Jesus Christ. Kaya nga 'di ba sabi nga, kung unbeliever ka, you of your father the devil. Okay? So kung unbeliever ka, parang sinasabi nga doon, anak ka ng demonyo. So ibig sabihin, you are influenced by the devil itself. In John 8:44, Jesus declared that all unbelievers, sabi nga, are children of Satan. So kung hindi ka Christian, you are a children of Satan. Kasi makikita po natin yun sa John 8:44. Maging sa Ephesians chapter 2 verses 1 and 2 and 1 John 5:19, dito makikita natin yung buong world, yung buong mundo po is under the power of Satan. Satan is the God, small g, or ruler of this world. Makikita natin ito sa John 12:31, 14:30, and 16:11. Paulit-ulit po itong sinasabi sa Bible. Siya ang bumubulag sa ating lahat, lalo na sa mga unbelievers, sa katotohanan ng salita ng Panginoon, at nililid niya ang maraming tao na ma-deceive upang sila ay hindi makakilala at manampalataya sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga ni John MacArthur, they are real, demons, they are real, personal, fallen spiritual beings who are wholly given to wickedness. Hindi yan magiging mabuti. Ang tanging ginagawa lang yan ay gumawa ng masama. So sa ating pagbabalik, sa ating pag-aaral dito sa Luke 4, atin nang naaral for a couple of weeks ang patungkol kay Jesus
na siya ay Messiah, na siya ay anak ng Diyos, at ang kanyang pagiging Savior. So, pinapakilala sa atin ni Luke kung sino ang ating Panginoon. At ngayon, ipapakilala naman sa atin ni Luke si Jesus na sa kanyang pag-confront sa mga demons. Okay? Ibang aspect po ito. So parang ibang tema po yung narrative o yung story na ipapakita sa atin dito o ituturo sa atin dito ni Luke. At magsisimula na ipakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan over spiritual realms, physical realms, at sa lahat ng bagay. Kapangyarihan over demons, religion and religious teachers, disease, nature, at maging kamatayan. So makikita natin yung pag-aaral na yon starting ngayon sa verse 31 at yung buong chapter 5. So ipapakita dito yung authority ng ating Panginoong Jesus. So i-extend pa ito upang mas mamangha tayo at makita natin na si Kristo nga ay tunay na Diyos, na si Kristo nga ang tunay na Mesaya na ipinangako ng ating Panginoong Diyos. Siguro maiisip ng marami kung bakit bahagi sa story ito ay para lang ba maging exciting yung story? Di ba? May demons. Pero actually, kung titignan natin, ang daming stories about demons sa Bible. Okay? Na nangyari sa buhay ng ating Panginoon. But it is more than just being exciting yung ating mababasa. It is more than that. Dahil mahalaga na ating makita din ng ating Panginoong Jesus ay tunay na makapangyarihan. He is all-powerful talaga, si Jesus Christ. Upang maipakilala niya ng malinaw sa lahat na siya ang anak ng Diyos, na siya ay Diyos at makapangyarihan over spiritual things. Di ba? Parang kung iisipin ninyo, kayo ba kaya ninyong labanan ng demons? Wala, di ba? On our own strength, hindi pwede. Tanging ang ating Panginoong Hesus, ipinapakita niya yung submission actually ng mga demons sa Kanya. At bahagi actually ng pagliligtas din ng ating Panginoong Hesus ay ang mapalaya ang tao sa bondage kay Satan. Okay? At sa mga subordinates niya. Mahalaga na makita natin yon. Because lahat tayo, kung ikaw ay hindi Christian, ikaw ay under bondage. You are enslaved by Satan. Kasi ang iniisip mo lang ay gumawa ng pagre-rebelde sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5, for though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh but have divine power to destroy strongholds. So may kalaban talaga. Pero kung ikaw ay naligtas na, may kapasidad na tayo na tunay nating talikuran at hindi po matempt ng kaaway. Even in Colossians, sabi dito ni Paul, Colossians 1:13, He has delivered us from the domain of darkness. Ibig sabihin, nung hindi ka pa Christian, you were under the domain of darkness. So namumuhay ka, hindi talaga para sa Panginoong Diyos. Kaya kung hindi ka Christian ngayon, isipin mo maigi yun. You are in darkness. Satan rules your life. Satan rules your heart. Kaya nga ipanalangin nyo na, o nga, no, kailangan ko talagang tunay na makilala si Kristo at tanging si Kristo lamang din ang siyang makakapagligtas sa pagiging in bondage or in slavery ko kay Satan. At sa mga passages na ito, makikita natin ngayon malinaw ang kapangyarihan ng ating Panginoon over the demonic realm. Ating basahin po yung ating passage this morning, Luke chapter 4, verse 31 to 37. Okay? Sabi po doon, and he went down to Capernaum, a city of Galilee, and he was teaching them on the Sabbath. And they were astonished at his teaching, for his word possessed authority. And in the synagogue there was a man who had the spirit of an unclean demon, and he cried out with a loud voice, Ha! What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. But Jesus rebuked him, saying, Be silent and come out of him. And when the demon had thrown him down in their midst, he came out of him, having done him no harm. And they were all amazed and said to one another, What is this word? For with authority and power he commands the unclean spirits, and they come out. Then verse 37, and reports about him went out into every place in the surrounding region. Okay. So, bigyan lang natin ng outline para at least makita po natin yung takbo ng ating pag-aaral. Why demons tremble before Jesus? Bakit nga ba sila in fear? Bakit sila natakot? Okay, number one is because of his preaching, the word. Okay. Number two is because of his purpose.
Number 3 is His purity. And lastly, because of His power. So start tayo with His preaching. Yung pagtuturo, okay, ng ating Panginoong Jesus. Makikita natin ito in verse 31 up to verse 34. Muli ating makikita yung kahalagahan ng teaching ministry ni Jesus. Naalala niyo yung ating pag-aaral before? Ang priority ng ating Panginoon, kaya siya bumaba dito sa lupa, ay upang magturo. Kasi kailangan ng mga tao na mapakinggan ang katotohanan ng salita ng Panginoon at kailangan na lang marinig yung mensahe ng mabuting balita. At si Jesus, muli ay nasa kanyang hometown pa rin sa Capernaum, okay, a city of Galilee. Makikita natin ito sa Matthew 4:13. And leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum by the sea. So, lumaki siya Nazareth, lumipat siya sa Capernaum by the sea. Okay? In the territory of Zebulun and Naphtali. So si Jesus, ating makikita dito, ang ating Panginoong Jesus, ay nagtuturo sa kanila sa araw ng Sabat. Hindi na ibinigay yung detail kung anong passage ang kanyang tinuturo tulad nung una nating pag-aaral. Pero sa kanyang pagtuturo, anumang passage ito, ang mga taong nakikinig, sabi nga, sa kanyang pagtuturo, yung response ng mga tao while Jesus was preaching to them, they were astonished at His teaching, for His word possessed authority. Okay? Ang word dito na amazed or yung astonished na word describes shock, okay? Amazement or astonishment. In Lunida, to be amazed as to be practically overwhelmed. So na-overwhelm sila, napakinggan nila ito, na-overwhelm sila, parang hindi sila makapaniwala. Wow, grabe. Ngayon ko lang napakinggan ang ganitong klaseng pagtuturo. So, ganun yung overwhelmed, parang hindi nila ma-explain. Okay? Amazed sila. Siguro hindi sila makapaniwala sa kanilang naririnig dahil ang pagtuturo ni Jesus is with authority. Okay? Hindi katulad ng ibang tagapagturo, katulad ko, na magko-quote ng, kunyari, sinabi ito ni John MacArthur, para makita ninyo yung aking tinuturo ay tama, dahil ang thinking natin, may authority si John MacArthur for these things. Di ba? Kung ako lang, ito ba yung mga pinagsasabi mo? Di ba? Kaya nga minsan magko-quote kami, magko-quote ako ng someone who we know na mas may alam sa scripture para paniwalaan. Pero si Jesus Christ, when He was preaching, He was teaching the Word of God directly. As if parang, kunyari daw, binabasa mo yung Bible, yun. Hindi siya yung parang nagtuturo lang na parang inaral niya or something, kundi directly. Mahirap siya parang isipin dahil syempre hindi naman natin na-experience to hear that kind of preaching dahil nasanay tayo na may preaching katulad natin every Sunday o kaya sa Bible study natin na may nagtuturo. Pero makikita natin dito na may authority ang pag-deliver ng ating Panginoong Jesus ng salita ng Panginoon. Siguro nung panahon na iyon, kung gusto mo ma-establish ang pagtuturo mo, kailangan mo ng, alam mo yun, background na ang nagturo sa akin si rabbi ganyan. Kasi may mga teachers din sila eh. Parang si Paul. Si Paul, he was under a rabbi din before. May nagturo din sa kanya. So para maging may authority ito, dapat kilala din yung iyong rabbi. Pero si Jesus Christ, carpenter. At alam niya yan, dahil sa hometown niya yon, alam nila yung kanyang trabaho, teka lang, wala naman sa kanya. Di ba? Tapos na nagtuturo si Jesus, parang may authority. At makikita natin yung kanyang wisdom dito. So, si Jesus, ipinapakita niya in His preaching ang kanyang authority, ang kanyang pagiging Diyos, na siya'y kamangha-mangha na dapat tayo ay tunay na tumugon ng may pananampalataya lamang din sa Kanya. Yung kanyang declaration ay mismo ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi nga ni John MacArthur, His teaching was powerful, true, delivered with great clarity, and produced tremendous conviction. Na-convict sila. Kumbaga pag nagturo si Jesus about sin, talagang may conviction. Nagkaroon siguro sila ng fear sa kanilang mga puso. Kaya naman in verse 33, makikita natin dito, and in the synagogue, there was a man who had the spirit of an unclean demon. Siguro dahil sa kanyang napakinggan na pagtuturo ni Jesus, hindi nakatiis ang evil spirit na ito at siya'y nagsalita na. Isipin nyo tuturo si Jesus Christ sa synagogue, Sabat, nasa synagogue siya, biglang may isang lalaki nagsalita. Sana wala namang mangyaring ganito ngayon dito, no? Na biglang may tatay, ba't mo tinuturo yan? Parang gano'n, no? So, parang nakakatakot. Pero talagang siguro, lahat na sila ng mga
Tapos meron pang isang evil spirit na biglang susulpot doon sa synagogue na kasama nila na nagsalita na mga bagay na ating nabasa kanina. Mahalaga na makita natin na ang lalaking ito ay possessed ng unclean demon. Okay? Sa ating version, a man who had the spirit of an unclean demon. Kaya hindi siya demon na dugyot. Baka isipin nyo, dumi naman ito. hindi siya unclean. Baka mamaya isipin nyo, maruming demonyo ito. All demons are unclean spirits. Ibig sabihin, makasalanan. Okay? Masama sila. Masamang espiritu itong mga ito. Kaya nga sabi sa Luke 6:18, sabi doon, who came to hear him and to be healed of their diseases, and those who were troubled with unclean spirits were cured. So, ibig sabihin, yung demon possession during the time of Jesus Christ ay something na hindi kakaiba. Marami. Kaya nga tinitignan ko kayo ngayon baka mamaya baka meron sa inyong mata na nanlilisik sa akin ngayon maaring tahimik lang itong unclean spirit during the time ni Jesus ay hindi nakapagpigil at nagsalita. In Matthew 10:1, sabi din doon, and he called to him his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits. Ang binigyan lang in the Bible at ang pinakita lang sa Bible na magkaroon ng authority over unclean spirits ay si Jesus at yung disciples. Natandaan niyo yun, ha? Walang sinabi sa mga Christians na sila ay nagpaalis ng unclean spirits o nag-cast them out, okay, and to heal every disease and every affliction. Makikita natin yun sa Matthew 10:1. At maraming passages pa in Scripture, hindi ko na lang sasabihin yun, hindi ko na babasahin, at marami po yun, na sila ay tinatawag na unclean spirit. Siguro yung isang magandang pagpapakita sa atin dito to describe demons ay ang kanilang pagiging rational. Okay, ibig sabihin ng pag sinabing rational, may clear thinking. Kasi most of the time, associated ang evil spirit na parang zombie sa pag-iisip natin. Di ba kapag sinabi ko, possession ng evil spirit, parang gano'n siya. Actually, in the Bible, nagsasalita sila with a clear thinking. So, mali ang depiction ng movies. Okay? Kasi minsan baka mamaya yun na ma-associate ninyo pag demon, hindi nakakapagsalita, parang hindi sila pwedeng makapag-converse. Okay? Sabi nga sa Acts 19:15, but the evil spirit answered them. Nagsasalita siya. So possessed, nagsalita yung evil spirit through a person. Jesus I know and Paul I recognize, but who are you? Hindi siya, hindi siya ganon. Rational. Kumbaga, pwedeng siya nagsasalita ng parang tao. Kaya hindi nyo nga alam yung kausap pala nito. Maayos naman pala, di ba? Pero pinapakita at ganun madalas sa Bible. At meron pang ibang mga example na ipinakita doon na sila din, ang evil spirit ay nagsasalita ng maayos. In the New Testament, merong 4 phrases na ginamit to describe demon possession. At kinuha ko ito kay John MacArthur. Una, sabi niya, have a demon. 16 times na nabanggit na sila ay may demon o evil spirit. Isa na dito yung ating inaaral in Luke chapter 4 verse 33. So, ibig sabihin, kung 16 times, so kung ba hindi pa yung lahat, marami na yung 16 na example in the Bible. Acts 8:7, sabi doon, for unclean spirits, crying out with a loud voice, came out of many who had them, and many who were paralyzed or lame were healed. Okay? Sa mga passages na ito, makikita natin na ang isang individual are indwelt, controlled, and tormented by a demon. So, maaari ang isang tao talaga ay possessed, maaari ang isang tao ay controlled by an evil or unclean spirit. Kaya mababasa natin yung mga salitang entered him, cast out. Ba't kailangan i-cast out? Kasi nasa loob siya ng tao Okay? Or came out. Dahil nasa loob siya ng tao. Or coming out. So makikita natin yung mga salitang ito, itong mga phrases na ito, na nagpapakita sa atin na ang mga tao before, meron they have a demon. Kaya ngayong kagabi, naaral namin sa John chapter 8, yung accusation nila kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, nire-rebuke yung mga Pharisees, yung mga Hudyo at that time, at sabi ng mga Hudyo, you have a demon. Paulit-ulit yun, inaral namin kagabi, you have a demon. Okay? So parang alam na nila yun. Okay? Alam nila na meron talagang demon possession. So demon possession is a supernatural phenomenon
not explicable in psychological or physical terms. Hindi to actually talaga madaling ma-explain. Bakit siya na-possess? Okay? Hindi ko maipalawanag din ito actually sa inyo kundi ang evidence ay ating mababasa lamang sa salita ng Panginoon. So ang basis lamang natin, totoo na may unclean spirit possession or demon possession. Pangalawa ay yung Greek word na daimonizomai na makikita sa New Testament 13 times. Okay? Isang example na lang is sa Mark 1:34. That evening at sundown, they brought to him all who were sick or oppressed by demons. So may mga dinadala. Huwag kayong magdadala sa akin, ha? Baka mamaya sa office ako, Brother J, ito, demon possessed. Sana wala naman tayong ganun, ano? Okay? It is translated demon possessed or demoniac. Okay? Like the first phrase, it refers to someone indwelt and controlled by a demon or demons. Pwedeng hindi lang isang demon na nasa kanya, pwedeng multiple demons ang nasa isang tao. Okay? And then pangatlo, unclean spirit. The Bible speaks of those with an unclean spirit in Mark 1:23, Mark 5:2, or having one in Mark 7:25. Hindi ko na isasama yung mga passages na ito. Pero itong mga phrases na ito, ini-indicate lamang that demons indwell their victims. Okay, pang-apat at panghuli, afflicted with unclean spirits. Okay? Ang difference nito is yung pag-emphasize na may evil spirit, ito torment ka. Pahihirapan ka, bibigyan ka niya ng sakit o pahihirapan ka, bibigyan ka niya ng pain. So may mga demon possessed na tao na talaga nagsa-suffer. Ito yung madalas siguro na nakikita natin, 'di ba? Kung sa mga horror movies, 'di ba, yung biglang lumilipad sila, na parang gano'n, pino-possess na gano'n. So hindi naman siguro totoo yung mga lumilipad o yung umiikot yung ulo dahil demon possessed. Hindi din naman totoo yung mga bagay na ganoon. Pero mainly, kung titingnan natin scripturally, ngayon ako hindi kasi ako mahilig sa mga horror movies eh. Nagkakalagnat ako after ako manood eh. So, nung bata ako, nilagnat talaga ako nakapasok. Yung halimaw sa banga, ah, napakatagal, 1980s na pa yun. So, pero para ako nagka-phobia nung bata ako. Hindi ako lahat ng banga, tingin ko, nanay ko mahilig sa mga banga. Di ba nung panahon nung 80s, may hilig yung mga jars, yung mga China jars. Hindi ako lumalapit doon dahil baka may sumuha sa akin. Okay, going back. Baka mamaya, kayo din nag-iisip na eh. Okay? So, ibig sabihin, in scripture, maraming mali dun sa mga thinkings natin. So, yung demon possession, pwede yung isang tao, okay siya. Hindi mo mapansin na demon possessed siya. Kasi may rational thinking siya, may rational way of life. Meron din naman na nag-suffer dahil siya demon possessed, siya ay in pain. Okay, so dalawang picture yung makikita natin ngayon dito na ipinapakita. At pangalawa, during those times, normal yun. Parang hindi siya yung, ngayon, syempre, isipin nyo mama, bakit ngayon hindi na nangyayari? May mga nabasa ako na sabi nga, dahil sobrang dami na daw ng population. Dahil mas marami na daw tayo maaari, more than evil spirits. Okay? So, isa daw yon. Pangalawa, syempre, mas modern na ngayon, hindi na masyado nila gagawin yan, pero subtle na. For sure, makikita nyo yun, yung mga evil spirits na yan, nasa mga false teachers. Okay? Because they can teach eh. Sabi nga, si Satan o yung mga demons, nagdi-disguise sila as light, angels of light. So, pwede sila, ako for sure naman, Christian ako, no? Meron mga iba na tagapagturo na maaaring hindi talaga sila Christian, but maaari na sila ay possessed by the devil itself. Okay? Hindi ko masasabi kung sino, pero in line with our study, pwede kasing may clear thinking. Di ba? So makikita lang natin yung sa bagay na ito. Siguro isang magandang example about demon possession ay mababasa natin sa Matthew chapter 12, verse 34 to 35. Okay? Hindi ko alam kung nasama ko nga dito. Basahin ko lang. Ito medyo maganda yung pagkakalahad dito ni Matthew. Sabi niya, when the unclean spirit has gone out of a person, it passes through waterless places, seeking rest, but finds none. So, yung evil spirit na ito, umalis siya dun sa tao na kanyang pinoses. So, pwedeng palipat-lipat siya either siguro
may nag-e-exorcist sa kanya na hindi niya natiis, umalis na lang siya or hindi natin alam kung ano yung reason kung bakit siya umalis. Then it says, dahil wala siyang mahanap na ibang malipatan, ibig sabihin, nagpo-possess talaga sila eh. Then it says, I will return to my house from which I came. And when it comes, it finds the house empty, swept, and put in order. So, ibig sabihin, sabi nga ni MacArthur regarding this, yung verse 44, dahil umalis siya, meron siyang naging mas maayos na pamumuhay. Pero hindi Christian. House empty, swept, and put in order. Morally, nagbago siya. Mukhang naging mabuti siyang tao. Pero hindi Christian, hindi Christian. Then it goes, anong ginawa dito sa verse 40? Then it goes and brings with it 7 other spirits more evil than itself, and they enter and dwell there. And the last state of that person is worse than the first. So also will it be with this evil generation. So even in that generation, yung panahon na yun, ganun din. Patuloy daw ito na mangyayari. Okay? So, ibig sabihin, hindi natin alam na kung sino man yung evil-possessed na tao, pero nangyayari po ito. In all this, bakit natin ito inaaral? Okay? Bakit ba kailangan natin aralan? Siyempre, para malaman natin yung mga bagay patungkol sa demon possession. Okay? Nangyayari pa ba ito ngayon? Ang sagot ay oo. Yes. Paano mapapalaya ang isang taong demon possessed? By sign of the cross? Diba? Ganun yung iba. O kaya by, ang ginagawa? Holy water. Holy water. Okay? Hindi po magagawa o mapapaalis yung mga demon possession ng ganon, but only by believing in Jesus Christ. Kailangan ng isang tao na makilala niya si Kristo Jesus. So kung tingin mo yung isang tao demon possessed, i-share mo yung gospel. Kasi may clear mind naman siya, aalis siya kung maririnig niya yung gospel, magkakaroon siya ng takot dahil maririnig niya ang patungkol kay Kristo Jesus. Colossians 1:13, sabi nga, He has delivered us from the domain of darkness. Sino yung He? Si Jesus Christ. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, ng ating Panginoong Diyos. Ang siyang tanging makakapagligtas sa ating lahat na maging isa kay Kristo Jesus. So, ang susunod na tanong, at ito yung mahalaga at magiging katanungan ninyo, para hindi nyo na ako lalapitan mamaya. Pwede ba na ang isang Christian ay ma-demon possessed? Anong sagot? Galing, ang tatalino ninyo. Hindi ko na kailangan pang ituro ito. Okay? Sabi ni John MacArthur, hindi. At babasahin ko yung sinabi ni John MacArthur regarding this. Hindi ko lang nasama sa PowerPoint. Sabi ni John MacArthur, there is no clear example, tatandaan natin, ang evidence palagi, Bible. Kasi yung Bible yung authority. Hindi natin pwedeng paniwalaan, hindi, sabi ni ganito, ganyan. Hindi, huwag mo siyang paniwalaan. Titingnan natin palagi yung evidence ng Bible. There is no clear example in the Bible where a demon ever inhabited or invaded a true believer. Walang story na ganon. Walang narrative na ganon. Never in the New Testament epistles are believers warned about the possibility of being inhabited by demons. Walang warning. O mag-iingat ka, baka mapossess ka ng devil. Walang ganong klaseng warning. Okay? Neither do we see anyone rebuking, binding, or casting demons out of a true believer. Wala pong ganun na nangyari in the scripture. The epistles never instruct believers to cast out demons, whether from a believer or unbeliever. Isang bagay na mahalaga na makita natin, The epistles never instruct believers to cast out demons, whether from a believer or unbeliever. Christ and the apostles were the only ones who cast out demons. And in every instance, the demon-possessed people were unbelievers. Unbelievers lang yung pwedeng i-possess nila. The collective teaching of Scripture is that demons can never spatially indwell a true believer. A clear implication of 2 Corinthians 6, for example, is that the indwelling Holy Spirit could never co-inhabit with demons. Kung Christian ka kasi, nasa iyo ang Holy Spirit. Hindi pwede na ang demon ay makikisiksik ako sa iyo, Hindi pwede. We are empowered by the Holy Spirit. Kaya nga sabi dito,
sa 2 Corinthians 6:15-16, what harmony has Christ with Belial? Or what has a believer in common with an unbeliever? Or what agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. Just as God said, I will dwell in them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Ang pwede lang nilang gawin, i-tempt ka. Okay? Bulungan ka. Huwag kang umattend ng church. Huwag mong sundin yung nanay mo. Okay? Agawan mo siya ng upuan pag Sunday. Alam mo, yung mga temptations na ating na nararanasan. So, hindi pwede. Okay? Kaya, kung Christian ka, hindi ka pwedeng i-indwell ng evil spirit. Kaya hindi ako natatakot. Kasi wala siyang kakayanan, wala siyang kapangyarihan, wala siyang wala ka. Okay? Dahil nasa akin ang Holy Spirit. At kung makikita natin, ang Holy Spirit nasa atin, Diyos ang Holy Spirit, third person of the Trinity. Ibig sabihin ang ang unclean spirit o ang mga demons may takot din sa atin. Dahil nasa atin ang Holy Spirit. Okay? Kaya nga, yung demon-possessed person o yung unclean spirit, during the time na si Jesus ay nagpipreach, may takot. Kasi nakita niya si Jesus Christ. Okay? So ating balikan muli ang ating passage. So si Jesus ay nagturo sa Sabat at may isang lalaki na demon-possessed ang nagsalita. He cried out with a loud voice. Yung lakas-lakas siguro ng boses ng lalaking yan, ano? What have you to do with us, Jesus of Nazareth? For sure, natakot yung evil spirit na ito dahil nakita niya si Jesus at narinig yung salita ng Diyos. Diba na, nandun si Jesus Christ, tapos napakinggan pa niya yung turo ng Panginoon. Kaya naman ito biglang sumigaw. Sinabi lamang dito ng evil spirit, bakit ka nandito? Ano ang plano mo sa amin? Kaya nila nasabi ito kay Jesus dahil kilala nila si Jesus kung sino si Jesus, na siya'y anak ng Diyos, na si Jesus ay Diyos, na si Jesus ay may authority over them. Alam ng evil spirit na ito yung authority at yung power ng ating Panginoon, kaya naman sila ay puno ng takot. Siguro napansin ninyo, nasa loob sila ng synagogue, okay? Maaring bahagi ang lalaking ito ng demon-possessed, siguro yung isang leader dun sa church na yon. Pero ating makikita na ito ay nakakalat at maging sa temple worship naroon siya. So, ibig sabihin, yung evil possessed person, nasa palibot lamang nila. Ibig sabihin nyo, nasa synagogue. Ang dami-dami yung puntahan. Sa synagogue pa, nasa loob pa mismo ng temple worship. Okay? So, dito makikita natin yung kanyang takot. Second, sabi nga kung bakit takot yung mga demon kay Jesus, because of Jesus Christ's purpose. Sabi ng evil spirit, have you come to destroy us? So alam niya yung purpose ng ating Panginoong Jesus. Okay? Una, para sa paghayag ni Jesus ng katotohanan ng kanyang preaching, yung kanilang takot. Pangalawa, dahil alam ng demonyo na i-destroy sila ni Jesus. Hindi lamang nila kilala si Jesus, pero alam nila ang purpose ni Jesus para sa kanila. Sabi nga sa 1 John chapter 3 verse 8, sabi doon, whoever makes a practice of sinning is of the devil. Ano yun? No? Ngayon siguro mas nagiging clear sa atin pag nababasa natin yun. For the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God, isang reason ito, the reason the Son of God appeared was to destroy the works of the... Kaya dito sinabi nung demon, have you come to destroy us? The word destroy is to cause to cease to exist. Lipulin sila, to cause someone to come an end. At ang demonyo, ang mga demonyo ay hinatulan na nang walang hanggang kaparusahan sa impyerno dahil sa kanilang pagrebelde laban sa Diyos. Alam na nila yung judgment nila eh. Kasi angel sila eh. May wisdom sila ng angel before, at dahil pinarusahan sila ng Panginoon, nandito lang sila ngayon sa ating mundo, nandito sila sa earth, at alam nila in the end, sila ay parurusahan ng Panginoon. So ang demon na ito ay takot na baka gawin na ni Jesus yung hatol na iyon, sa mismong sandali na iyon, maaari siyang itapon na sa impyerno. Kaya siya takot na takot. Nating mababasa ang paghatol ng Diyos kay Satan at sa lahat ng mga sumusunod sa kanya sa Revelation 20:10. Sabi doon, and the devil who had deceived them has
was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophet were, and they were tormented day and night forever and ever. Eternal torment, parusa. Actually ito nung demon na nandoon. Kaya naman labis yung kanyang takot na makita si Jesus. Kaya naman dali-dali niyang tinanong, have you come to destroy us? Ito na ba yun? Isipin niyo na lang pag bumalik si Jesus Christ, ano? At every eye will see Jesus Christ in His return. Kung wala ka pa kay Kristo Jesus, for sure ito'y maiisip mo ninyo. Andito na ba siya para i-destroy niya ako? Naalala ko, meron kausap yung ate ko. Ang hirap kasi sa Christianity, ang daming bawal. Actually, hindi naman bawal. Kasalanan na ayaw ng Diyos na ating gawin. Hindi siya bawal. Kasalanan kasi yun. Hindi siya pinagbabawal. Sinasabi ni God, huwag mong gawin yan kasi magkakasala ka sa akin at may consequence at punishment yung kasalanan mo. Kaya ang Christianity is not something na parang mahigpit kung tunay mong kilala ang Panginoon. Kaya nga sabi nung kausap nung ate ko, sabi nung taong yun, sa susunod na lang, bibigyan ko din niya ng oras. Why? Kasi gusto niyang mamuhay doon sa pananaw niyang bawal sa Panginoon, pero sinasabi ng Panginoon, hindi, huwag kang magpatuloy diyan dahil kasalanan yan at may consequence yan at kung ikaw mamumuhay sa kasalanan mo, impyerno. Ganun lamang kasimple yun. Wag natin isipin na bawal. Dahil yung resulta ng ginagawa nating kasalanan ay pangsawalang hanggang kaparusahan. Forever torment. Makakasama mo si Satan. Pati lahat ng mga demonyong nandoon. Kaya nga hindi siya parang pahirap ang Christianity. It is saving you from judgment. Hindi siya bawal na masama, na nakahirap naman. Kaya dapat makita natin yung bagay na yun. Kasi merong eternal punishment eh. At nakakatakot yung punishment na ito. At yung mga angels, alam na nila. Sila wala ng pag-asa. Wala kang makikita na angel na nagre-repent. Pero kayo may pag-asa. At gusto kong makita ninyo yung bagay na yun. Lahat ng angels, diretso na sila. Eternal punishment. But kayo, ngayon, tao, made in the image of God, the Lord is giving you an opportunity to repent of your sins. Dahil may judgment talagang parating. Hindi biro yung judgment na ito dahil ito ay for eternity. Minsan iisipin ninyo, no, parang ako 45 years na akong buhay. Parang iniisip ko nga ang haba na ng buhay ko, parang okay na ako eh. Parang gano'n. Isipin niyo na yung eternity. Eternity. Merong kaparusahan. So I do hope makita natin dito, takot, kung wala ka pa kay Kristo, matakot ka. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, magpuri ka sa Kanya at magpasalamat at tunay na luwalhatiin mo ang ating Panginoong Diyos dahil binigyan Kanya ng biyaya na tunay mo siyang makilala at maligtas. Susunod ay yung purity ni Jesus Christ. Makikita natin dito kung bakit na takot yung demon dito sa ating Panginoon. Sabi doon, I know who you are, the Holy One of God. So alam niya na si Jesus Christ is the Holy One. So demons trembled because of Jesus' preaching that Jesus will destroy them, and now because of Jesus' holiness. Makikita na kilalang-kilala ng mga demonyo si Jesus. Sila lamang actually yung nagsabi na sa Bible na si Jesus ang anak ng Diyos. Hindi pa nga sa tao eh. Demon pa yung nagsabi nito. Sabi nga sa verse 41 ng chapter 4 ng Luke, and demons also came out of many, crying, you are the Son of... May declaration ang mga demons patungkol kay Jesus. May pagkilala na siya ay Son of God. At dahil si Jesus ay anak ng Diyos, alam nila ang kabanalan ni Jesus. Kaya naman sinabi nila, I know who you are. You are the Holy One of God. Dahil alam nila ang kabanalan ni Jesus, kaya naman sila ay puno din ng takot. Takot na takot sila dahil sa kabanalan ng ating Panginoong Jesus. Alam nila na hindi sila magtatagal na pwedeng humarap sa ating Panginoon. Balikan ko lang yung question kanina, can demon possess us? Sagot natin kanina, hindi, dahil ang banal na espiritu din ay nasa atin. Alam nila na ang Holy Spirit
ay Diyos at ang Holy Spirit ay banal, sila din ay puno ng takot dahil sa katotohanan ito. Then lastly, his power. But Jesus rebuked him. Yun yung paano pinaalis ng ating Panginoon yung demon doon sa lalaki. Jesus rebuked him saying, "Be silent and come out of him." And when the demon had thrown him down in their midst, he came out of him, having done him no harm. Anong ginawa ni Jesus sa demon na ito? Jesus rebuked him. In Bidag, yung word na rebuke is to express strong disapproval. Okay? Warn in order to prevent an action or bring one to an end. So, Jesus puts an end sa demon na ito na pahirapan ang lalaking kanyang pinoposes. Hindi judgment pa na mapunta sila in hell, pero put an end na hindi mo na pwedeng pasukin pa o i-possess ang lalaking ito at hindi mo na siya pwede pang pahirapan. Ano yung sinabi ni Jesus? Be silent and come out of him. Yun lang. Be silent. Huwag kang maingay, huwag kang magsalita. Kasi ayaw ni Jesus Christ na i-reveal yung kanyang kanyang sarili. Kaya sinasabi niya, napansin niyo yun, every time na meron demon, ano yung sinasabi ni Jesus Christ? Be silent. Okay, huwag kang magsalita about me. Kasi it's not yet the time for him to be revealed for everyone. Kaya pinapatahimik siya ng Panginoon. And then after niya sabihin, come out of him. Walang ni-recite si Jesus na incantations. Wala kayo, di ba sa mga movies, maririnig niyo yon? May mga Latin words, prayers and everything. Walang ritual na ginawa na alam mo yun, nagdaano ng dugo para mapaalis yung demonyo tulad ng mga napapanood natin sa TV. So, yung paniwalaan palagi na sa TV, ha? Kasi parang yung mga youth, paniwalang-paniwala, no? Naliyan. Hindi totoo yun, ha? Wala doong pag-aalay ng dugo, walang mahabang panalangin. Alam mo yun, yung 3 oras na nagpipray. Walang seremonya at iba pa. Ang sinabi lang ni Jesus, because He is the authority, because He is God, be silent and come out of Him. Pag kami sinabi si God, ano lang yung magiging resulta? Susunod. Hindi pwedeng hindi. Sabi ng Jesus, tumahimik ka at lumabas ka sa Kanya. Ano yung ginawa ng demon? Siyempre, siya ay lumabas. Siya yung magagawa eh. The word of God yun eh. Inutusan siya eh. Wala siyang magagawa kundi sundin si Jesus at maging sa kanyang paglabas sa lalaki, wala na rin siyang nagawa pa sa kanya na saktan pa siya. So hindi niya, yung iba kasi 'di ba yung ibang mga demon parang sisipain pa yung lalaki para wala na siyang kapangyarihan pa para saktan. Naalala niyo yung mga apostles ni Jesus Christ tapos hindi nila mapaalis yung demon doon sa isang bata ba yon or someone na hirap na nagko-convulse na tapos kasi hindi nila mapaalis. Pero kay Jesus Christ hindi. Be silent, come out of this man. Sumunod lamang siya at wala na siyang nagawa kung hindi sumunod sa Panginoon. So ipinapakita actually ng ating Panginoong Jesus, maging sa atin ngayon, okay, ang authority at power ni Jesus over demons. Ano yung naging reaction ng mga tao doon? Kasi kailangan makilala ng mga tao na si Jesus ang Messiah eh. And they were all amazed and said to one another, "What is this word?" Kasi first time nilang narinig yun eh. For with authority and power, He commands the unclean spirits and they come out. First time nilang narinig. Siguro maraming gumagawa before dahil sabi ko nga, parang normal sa kanila na may demon possession tapos hindi nila mapaalis. Di ba? Tapos ngayon, ito, ginawa lang ay magsalita lang sa kanila at umalis. Kasi ang daming demon possessed doon eh. Isipin nyo, nandun si Jesus Christ, dadalhin sa kanya yung mga demon possessed people. Ito, baka mamaya isama pa yung kayo, no? Doon, ano? Sila'y namangha doon sa ginawa ni Jesus. For sure, ngayon lamang nila nakita yung ganitong klaseng pagsasalita sa evil spirit. At sa salita ni Jesus, ito ay sumunod. Maging sa ibang sitwasyon na nagawa ito ni Jesus, sabi sa Matthew 9:33, and when the demon had been cast out, the mute man spoke, and the crowds marveled, saying, never was anything like this seen in Israel. Si Jesus lamang. Walang nakagawa ni isa in Israel nung ginawa ng ating Panginoong Jesus.
At dahil dito, ito ay kumalat din sa iba't ibang lugar, ang kanilang narinig doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. For what purpose? For them to believe in Jesus Christ that He has authority over demons. Even in spiritual realms, may kapangyarihan siya. Yung susunod na aralin natin next Sunday, Jesus Christ has the power and authority over sickness. Kasi may sakit naman, pinaalis niya yung sakit na ito. So pinapakita lamang sa atin dito, ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus, siya ay Diyos. Makapangyarihan. At dapat natin siyang panampalatayanan. In ending, as an application, number 1, give importance to the preaching of God's Word. Okay? Dahil, katulad nung nangyari dito sa lalaki, hearing the Word of God, nagkaroon siya ng fear. Because the preaching of God's Word, it will awaken your heart para makita ninyo yung sin at mag-respond kayo with fear and repentance. Napakahalaga ng Word ni God. Kasi importante ito para sa ating mga mananampalataya para ma-awaken yung heart natin at magkaroon tayo ng tamang pagkilala muli sa ating Panginoong Diyos. Kasi minsan nakakalimutan natin yun eh. Kailangan natin ng salita niya upang tayo ay palaging mapaalalahanan. Pangalawa, trust in Jesus' authority and power. He is God. At kilalanin nyo na si Jesus ay Diyos. And we are then to submit ourselves to Him. So kung si Jesus ay Diyos, bilang Diyos, tayo dapat, bilang mga mananampalataya, ay dapat na nagpapasakop sa Kanya. Pagtiwalaan natin siya, pagdependehan natin siya, at atin sundin ang ating Panginoong Jesus. And lastly, Jesus came to set people free. Not only from the spiritual realm, dahil wala naman siguro sa inyong possessed. Meron bang possessed sa inyo? Magsalita na kayo! At babasahin ko yung sinabi ni Jesus. Pero hindi lamang in possession of demon, but Jesus came to set us free from our sins. To set us free from the bondage of sin upang tayo kay Kristo, kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay makakatanggap ng kapatawaran at buhay na nais ng Panginoon para sa iyo, na ikaw ay hindi na mamuhay sa kasalanan pa, hindi mamuhay para sa iyong sarili, kung hindi mamuhay ng malaya na pwedeng nang makasunod sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga, freedom from darkness is only through Jesus Christ. So, kailangan natin si Jesus upang tayo ay mapalaya sa mga bagay na ito. In ending, I'll just read John MacArthur. Sabi niya in his commentary, this demonstration of Jesus' power over Satan and the demons reveals his ability to deliver sinners from their grasp. Though the forces of hell made an all-out assault on him during his earthly ministry, Christ effortlessly defeated them. And by his sacrificial death on the cross, he accomplished the redemption of his people, delivering them forever from the kingdom of darkness. Believers share in Christ's victory over Satan and the demons through their salvation and union with him. And I do hope that you will have and come to faith in Christ kung wala pa, at kung ikaw ay mananampalataya na makita mo yung kagandahan ng kaligtasang hatid ng ating Panginoong Jesus sa atin, na tayo ay napalaya na. We are no longer living in the kingdom of darkness, but we are now living in the kingdom of light, in God's hand, one with Christ, and living not for ourselves, but for the glory of our God. Let us pray. Lord, thank you, Lord God, once again for your teaching. Thank you, Lord God, for allowing us, Lord God, to learn a lot of things about demons, Panginoon Ama, dahil marami pong mga maling pag-iisip sa mundong ito, marami pong mga maling bagay na nai-input sa aming mga isip at puso. Ngayon, Lord, salamat dahil sa maiksing pag-aaral na ito, at least na-equip po kami kung paano po namin iisipin ito, at salamat dahil hindi po kami mapoposes. Kami po ay napalaya na sa bagay na ito, at ngayon kami ay malaya na mamuhay para sa iyo, at nawa tulungan niyo po kami na patuloy lamang na nagpapasakop, nagpapakumbaba, kung nagkasala man, nag-repent palagi, at patuloy, Panginoon Ama, na sumusunod at nagbibigay lamang ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Salamat, Panginoon Ama, sa ginawa ni Kristo na pagliligtas at pagpapalaya sa amin sa kasalanan, upang kami ngayon ay tunay, Panginoon Ama, na maging sa iyo at mamuhay para sa iyo lamang.
Thank you, Lord God, and we pray for your blessing even in our time of gathering, Lord God, for the Lord's table and for the biblical counseling training later on. We pray, Lord, for your blessing. We pray that you will continue to equip us with your word so that we may grow more in your word and in living a life, oh God, that will only glorify you. So thank you for this morning. In Jesus' name we pray. Amen and